Alnil TV. Looking back, naunawaan niya na masyado niyang nilimitahan ang kanyang sarili. She had been a willing prisoner of her own cocoon. Dahil lamang ligtas at komportable at dahil nakasanay na niya ang mundong kinagis na niya, ay hindi na siya nagtangkang tumapak kahit pa sumandali sa labas niyon. She really thought she wanted to be a nun. Dahil limitado lamang ang karanasan niya sa mundo, ang akala niya ay limitado rin ang mga options na available para sa kanya. But now, thinking about it, she realized she was just too awed by Lola Milagros. She wanted to be just like her. Pero hindi siya ito. She was Fiel. May sariling buhay siya, may sariling kakayahan, at may sariling mithiin para sa kanyang sarili. Na-realize din niyang marami pa palang bagay siyang ibang mararanasan sa buhay at kabilang doon ang makulong sa mga bisig at mahalikan ng lalaking minamahal niya. Tulad ng tagpong kasalukuyang nasasaksihan niya. Gusto rin niyang maranasan ang nararanasan ng babae. She wondered, ano kaya ang nadarama nito ng mga sandaling iyon? And her biggest question, would she forever wonder about it? It's rude to stare, you know. Pabulong na wika ni Andre sa kanyang tainga. Gulat na napabaling siya rito. Wala siyang kamalay-malay na ubod ng lapit na pala ng mukha nito sa kanyang mukha. Sa ginawa niyang paghigpit at pagpihit ng ulo ay nagtama ang kanilang mga ilong. Ang unang reaksyon niya ay ang sapuhin ng ilong sabay bumungis-ngis. Nang tingnan uli niya ito ay natigilan siya. Titig na titig ito sa kanyang mukha. Andre, paanas na wika niya. Masuyong hinaplos nito ang kanyang pisngi. Napasinghap siya dahil hindi niya inaasahan ang daloy ng kuryenteng tumawid sa kanyang sistema dulot ng simpleng pagdaitin ng mga daliri nito sa kanyang pisngi. Nang dahan-dahang bumaba ang mukha nito ay alam na niya ang sunod na mangyayari. He kissed her ever so gently. Sa pakiwari niya ay isang masarap na putahe ang kanyang mga labi na tinitipid-tipid nitong tikman. Sa simula ay padampi-dampi ang paraan ng paghalik nito hanggang sa umawang ang kanyang mga labi. Noon tuluyang sinakop ng mga labi nito ang kanyang mga labi para sa isang makapagpugtong hiningang halik. Dahil first kiss niya iyon, hindi niya alam kung paano siya tutugon dito. Subalit magaling ito magturo. Hindi nagtagal ay nakaagapay na siya sa ekspertong mga labi nito. Ni sa imahinasyon ay hindi niya naisip na ganun pala kasarap ang pakiramdam ng mahalikan. Dalangin niyang sana'y huwag nang matapos ang halik na iyon. Sa Phil Sports Arena ginanap ang Sport Fest ng AFFI. Buong araw na dinaos ang palaro. Sa umaga, ginanap ang fun run at sa hapon, ang laban ng volleyball, basketball at badminton sa pagitan ng mga departamentong nakapasok sa eliminasyon. Natutuwa si Fiel dahil napatunayan niyang batay sa mga ngiti at tawanan ng mga empleyado na nasihan ng mga ito. Ibig sabihin, sulit ang lahat ng pagod na ibinuhos ng departamento sa pag-organize ng nasabing event. Nang matapos ang awarding at closing ceremonies ay hindi agad siya umuwi. Kailangan pa kasi niyang kausapin ng administrator ng lugar hinggil sa ilang mga bagay-bagay. Habang nagsisilabasan na mga tao sa basketball court kung saan ginanap ang seremonya, ay inihanda niya ang kinakailangan niya sa meeting nila ng administrator. Hi! Nag-angat siya ng tingin pagkatapos marinig ang pagbating iyon mula sa isang ubod na pamilyar na tinig. Tulad ng dati, bumilis ang tibok ng kanyang puso pagkaraang maalerto sa presensya ni Andre. Naka-t-shirt na may kwelyo, denim pants at rubber shoes lamang ito, ngunit sa kabila ng simpleng kasuotan ay lutang na lutang pa rin ang kagandahang lalaki nito. Hello, balik-bati niya na may kasamang matamis na ngiti. Anong ginagawa mo rito? Kapag ni tanong niya. Susunduin sana kita and then probably we could have dinner somewhere. Hindi pa ako pwedeng umalis. Kakausapin ko pa ang administrator nitong lugar. Tapos hihintayin ko pang matapos ang pagliligpit ng mga tao namin. Sinisimulan ng baklasin ng mga tauhan nila ang streamers, backdrop, sound system at kung ano-ano pang abubot na ginamit nila sa palaro.
Hindi niya pwedeng iwan ng mga iyon hanggat hindi natatapos, just in case magkaroon ng aberya. It's alright, I'll wait. She smiled. Naulit pa ng maraming beses ang paglabas nila noon. Kagaya ng nangyari ngayon, bigla na lamang itong susulpot at tayayain siya. Siyempre pa, pinauunlakan naman niya ang imbitasyon nito dahil aaminin niyang gusto rin niyang makasama ito. Madalas ay dumarating ito sa opisina niya bandang tanghali at yayayain siya nitong mananghalian sa labas. Ilang beses na nangyari iyon. Minsan naman ay sinusundo siya nito pagsapit ng uwian at magdi-dinner sila sa labas. Pagkatapos niyon ay inihahatid na siya nito sa bahay nila. Tiningnan niya ito at nadama niya ang kakatuwang damdaming iyon na nadarama lamang niya kapag kaharap niya ito. Mula nang makilala niya ito, sa pakiwari niya ay tila naging makulay ang bawat araw niya. Para bang ngayon pa lamang siya nag-uumpisang magising pagkaraan ng maraming taong pagkakahimbing. Tuwing umaga, pagising niya ay nananabik siyang makita uli ito. Bawat minutong hindi niya kasama ito ay pinananabakan niya ang pagdating ng sandaling makakasama uli niya ito. Hindi niya kailangang itago pa sa kanyang sarili ang katotohanan. Malinaw at nagdumilat na ang mga ebidensyang may pagtingin siya rito. At marahil ay may espesyal ding nararamdaman ito para sa kanya dahil hindi naman ito magtsatsagang pupunta-puntahan siya kung wala. Kung ganoo, kalalim ang pagtingin nila sa isa't isa, iyon din hindi niya masabi. Banyaga sa kanyang lahat ng damdaming ginising nito sa kanyang puso. Hindi niya matansya kung nasa anong level na ang nararamdaman niya para dito. Wala siyang karanasan sa mga ganoong bagay. Baka naman sa kabila ng mga sintomas ay hindi pa ganon kalalim ang nadarama niya para dito. Ewan niya, hindi talaga niya masabi. Ang hula niya ay hindi pa ganon kalalim ang pagtingin niya rito dahil kamakailan lamang sila nagkakilala. Marahil ay dinaranas niya ang mga tinatawag na infatuation. Isa lamang ang malinaw sa kanya. Panahon lamang ang makapagsasabi kung hanggang saan hahantong ang namamagitan sa kanila. Okay lang ba kung iwan mo na kita saglit? Pupuntahan ko sa opisina niya si Mr. Alegre, yung administrator, para matapos na ang pag-uusap namin. Maya-maya ay wika niya. Sure, hihintayin na lang kita rito. I'll look after your things. Thanks. Iyon lamang at iniwan na niya ito. Mabilis lamang sila nag-usap ni Mr. Alegre. Iniabot niya rito ang check-in dala niya. Kabuoang bayad iyon ng rental fee nila. Pagkaraang bigyan siya nito ng resibo, ay pinapirma niya ito sa dokumento nagsasaad na maayos at walang pinsala nang iwan nila ang mga pasilidad na ginamit nila. Pagbalik niya ay nadatnan niyang nasa gitna ng basketball court si Andre. Hindi muna niya tinawag ang pansin nito dahil gusto pa niyang pagmasdan nito nang hindi nito namamalayan. Abala ito sa pagdidribble. Habang naglalakad ay pinadaanan pa nito ng pagitan ng mga binti nito ang bola. Maya-maya, habang patuloy pa rin sa pagdidribble ay tumakbo ito at saka hinagis sa ere ang bola. Hindi siya nagulat nang pumasok iyon sa hoop. Pumalakpak siya. Bumaling ito sa kanya at agad nang umiti nang makita siya. Do you play? Tanong nito. Umiling siya. Hindi pa nga ako nakakahawak ng bola ng basketball sa buong buhay ko. Lumarawan na ekserhadong hindi pa kapaniwalang mukha nito. Ano pa nga tinatayo-tayo mo riyan? Get your butt here, lady. I'll teach you. Hindi siya nagdalawang isip pa. Lumapit siya rito. Mga 6 na talampakan na lamang ang distansya nila nang patalbugin nito ang bola sa direksyon niya. Sinalo niya iyon. Now, dribble. Utos nito. Tumalima siya. Maya-maya hinawakan nito ang kanyang kamay at dinala siya sa tapat ng ring. Now, shoot. Tumalima uli siya. Inihagis niya ang bola gaya ng nakita niyang ginagawa ng mga basketballista. Ni hindi tumama sa ring ang tira niya. Nagmistulang eroplanong nawala ng gasolina ang bolang inihagis niya. Nag-almusal ka naman siguro kanina. Nakakaloko ng ngiti nitong sabi. Oo naman. Kaya ganyan ang tira ko ay dahil hindi magaling ang teacher ko. Pasaring niya. Hindi pala magaling ha? Eh di galingan natin. Hinabol nito ang tumalbog na bola at saka pumesto sa likuran niya. Ang lapit-lapit nito sa kanya. Kaunti na lamang ay lalapat na ang kanyang likod sa dibdib nito. Sa ayos nilang iyon ay ramdam niyang mainit na singaw ng katawan nito.
Amoy na amoy rin niya ang nakakagigil na samyo nito. Parang kay sarap yakapin at singhut-singhutin nito. Ang bango-bango kasi nito. Ipinasa nito sa kanyang bola. Nagmistulang spaghetti noodles ang kanyang mga kamay nang tanggapin niya iyon. Saka lamang niya napagtantong hindi lamang pala ang kanyang mga tuhod ang nanlambot dahil sa pagkakalapit nila. Apektado rin pati ang upper extremities niya. Lalo pa siyang nanlata nang abutin niya ang kanyang mga kamay mula sa likuran at ipinorma sa tamang anggulo ng pag-shoot ang kanyang mga braso. Sa ginawa nito ay nagmistulang nakayapos ito sa kanya mula sa likuran. Hindi niya alam kung imahinasyon lamang niya o totoong dinampian nito ng magaling halik ang kanyang ulo. Sa pakiwari niya ay biglang naglaho ang mga buto niya sa katawan. Magkalihis ang nadarama niya ng mga sandaling iyon. Ang kalahati niya ay nais na lumupaypay. Hinang-hina talaga siya dahil sa pagkakalapit nila. Ang kalahati naman niya ay gising na gising at hindi napakali sa parehong dahilan. Now, at the count of 3, release the ball. Okay. Kapag tumira ka, kumuha ka ng puwersa mula sa tuhod mo. Huwag lahat galing sa braso. Paano kaya niya gagawin iyon gayon tila naging gulaman ang kanyang mga tuhod? Nagbigla itong hanggat 3 at pagkatapos ay inihagis niya sa ere ang bola. Sa pagkakataong iyon ay tumama na sa ring ang bola, subalit hindi pa rin iyon pumasok sa shoot. Better, sabi nito. Ilang beses pa niyang inulit ang pag-shoot. Sa 10 tira niya ay 4 ang na-shoot niya. Pagkatapos ay sinabihan siya nitong tuturuan naman siya nitong bantayan ng bola. Anong gagawin ko? Tanong niya. Just dribble the ball. I'll try to take it away from you. Huwag mong hahayaang mangyari yon. Ang daya, hindi patas ang laban. Player ka talaga eh, reklamo niya. Ilalagay ko sa likod ang isang kamay ko. Hindi pa rin patas. Kung 2 kamay siguro pwede pa. Paano kaya yun? Basta, mag-dribble ka lang tapos ilagan mo ko. Sige na nga. Pinatalbog niya ang bola sa sahig at pagkatapos ay nagtangka siyang lumapit sa ring. Nakasunod dito sa kanya. Bawat pihit niya ay naroroon ng mahabang bisig nito para harangan siya. Tuloy ay hindi siya makaporma ng maayos para maishoot ang bola. Sa kalaunan ay tinalo siya ng frustration niya. Pinakbo na niya ang ring nang hindi dinidribble ang bola gaya ng dapat. Ang daya mo, miss. Traveling ang ginagawa mo. Wika nito. Mabilis na pumihit siya at binilatan nito. Nagulat siya nang basta na lamang siyang niyakap nito ng mahigpit na mahigpit mula sa likod. Nakakakigil ka, sabi nito. Nahimigan niya sa tono ng pananalita nito na talagang nanggigigil ito. Pagkatapos ay dumukwang ito at pinupog ng mumunting halik ang kanyang mga pisngi. Noon siya nakarinig ng mga kantsaw mula sa grupo ng empleyado na nakaumpok sa di kalayuan. Nawala sa loob niya na naroon nga pala mga ito. Pumihit siya at saka hinampas sa dibdib si Andre. Ikaw talaga, tingnan mong ginawa mo. Paninisi niya rito. Hiyang-hiya siya dahil nabisto ng mga tauhan nila ang pagpapadama nito ng affection sa kanya. Hindi man niya nakikita, batid niyang pulang-pula ang kanyang mukha. Tumawa ito. Bakit ba? Naiinggit lang sila. Pagkasabi niyon ay sinakop ng mga labi nito ang kanyang mga labi. Sa simula ay dinig pa niya ang paglakas lalo na ang kantsaw at pagpito ng mga meron, ngunit hindi nagtagal ay hindi na siya ibang namalayan kundi ang sensasyong dulot ng kanyang matamis na halik nito. Kinaumagahan, pagbaba ni Fiel para mag-agahan ay nadatnan niyang nasa komedor na si Steph. Sila lamang 2 nasa bahay. Nang nagdaang araw ay nagtungo sa Tokyo ang kuya niya para sa isang business trip. Naiwan si Steph dahil may mga mahalagang bagay itong kailangan sikasuhin sa departamento nito, pero sa katapusan ng linggo ay susunod din ito sa Tokyo. Good morning, masiglang bati niya rito. I'm pretty sure your morning is much better than mine. Akmang uupo na sana siya nang bigla ay natigilan siya dahil sa sinabi nito. Nakadama siya ng pagkaasiwa at bahagyang pagkakapahiya. May nilalaman kasi ang sinabi nito. Kakaiba ang paraan ng pagtitig nito sa kanya at nanunodyo ang ngiting nakapaskil sa mga labi nito. Wala pang sinasabi ito ay pinamumulahan na siya ng mukha.
Tila nahuhulaan na niya kung ano naglalaro sa isip nito. Malamang nakarating na rito ang balita tungkol sa naganap na kissing scene sa pagitan nila ni Andre nang nagdaang Sabado. May narinig ako tungkol sa'yo. Apparently, may PG-13 daw sa eksena na nangyaring pagkatapos ng sports fest. Is it true? Tanong nito. Hindi nga siya nagkamali ng sapantaha. Totoong may pakpak ang balita. Wala siyang maisip na dahilan para magkaila rito kaya walang tugon ay tumango siya. What's the guy's name? Tanong nito. Andre. Kayo na ba? Umiling siya. Hindi naman siya naliligaw sa akin. Balita ko madalas dumaan sa departamento ninyo ang delivery boy ng flower shop. Balita ko rin madalas na may sumusundo sa'yo. I presume that's all, Andre. Tumango siya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.